It's a beautiful Monday morning. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the 37th episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Meron naman po tayo makakausap na isang negosyante sa umagang ito na mag-share ng kanyang kwento tungkol sa pagninegosyo. And of course, this program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Lou Duga Castillo. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo syempre ng Ledipo Office at ako po ang inyong host sa araw na ito, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledip Officer of the Province of Albay. Bago po kami magtungo doon sa aming formal interview, gusto ko lamang po maintindihan ninyo kung ano ang Ledipo Office, ano po ba ang aming mandato, ano ang aming mission and vision, at kung ano-ano pong mga serbisyo ang pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video muna po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kakabukas pa lang ng inyong mga Facebook channel. Again, welcome to the 37th episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. And as promised po, meron tayong katabi dito na isang business owner na mag-inspire and mag-motivate sa atin na magbukas na rin po ng inyong mga sariling negosyo. Kasi gusto lamang po naming patunayan dito sa programang ito na kapag Albay ang napili mong destination sa pag-open ng inyong business, ay malaki ang possibility na ikaw ay maging successful. And we want Albay to be the entrepreneurial hub of excellence. And of course, we want to be the most preferred investment area, not only here in the region or the Bicol region, but in the whole country as well. So, join me in welcoming a special guest for today, Ma'am Lizelle Magdasok, owner of Toti Shop. Good morning and welcome to the program po. Good morning, ma'am. Thank you for inviting me. Ayan, you're very much welcome. The pleasure is mine. Ano po itong klase ng negosyo, itong Toti Shop? Ang shop po namin is mga more on millennial clothing. Millennial clothing. When we say millennial, mga kikay, tapos kung on-trend. On-trend, kung ano yung nauuso, kung ano yung in sa mga millennials. Yes, ayan. So, karamihan ng mga kabataan, dyan pumupunta sa shop mo. Ganun po ba? O meron din para sa aming mga usually po. Not so young. Ayan. Young ang heart po. Young at heart, yan. Pwede. So, yon mga dresses. For male and female po. Pati kids. Pati kids, Yes kompleto. po, nag-introduce na po kami ng Little Toti.
Little Toti, ang cute. Ito ba ready to wear na? Yes, ma'am. Ready to wear. RTWs. Yes, ma'am. Okay. Sariling tahe or May, inaangkat? may direct supplier kami, ma'am. Direct supplier na. Apo. Ayan. So, bali, ang nangyayari, ma'am, is nagre-release sila ng stock. Hindi lang siya, ma'am, isang supplier. Madami. As in, madaming. Mga local mananahe po ng Pilipinas. I see. So, dito sa Philippines, Yes, meron ka rin mga imported brands? Like high-end brands po. Oo. Ay, wala po. Wala. Support local. Yes. Si ma'am. So, mga Philippine-made RTWs Yes, ang ma'am. nandyan sa shop mo. Okay, ready to wear. Okay, so paano? Lahat ba ng sizes meron ka? Yung mga ganito saan? Yung mga sexy meron So, ka? mga chubby sexy natin, ma'am. Yeah, oo. Kasi Wala meron din tayo, ba? ma'am. Wala. O talagang for ano lang, Opo. mga healthy and na mga damit. Okay. Oo, ma'am. Kasi, Oo. hindi ako masyadong mag-release ng mga plus size or Plus size. additional sizes for aral sa oo. Usually kasi, ma'am, ang gamay ko lang pong mga i-release is yung mga pang pitit. Kasi yun na po yung forte ko ng business. So, dapat, pag meron ka ng, alam mo na, para sa ating mga size, sasabihan mo ako agad, para pupuntahan ko na agad-agad yung shop mo. Okay. Sige Pero, sa mga millennials, sa mga hindi pa masyadong, dyan, healthy, gusto ng mga makabago at inadamit, Yes. punta kayo sa Toti Shop. Saan ba located yung shop? Malapit lang kami dito, ma'am. Walking distance. Walking distance? Barangay 17. Saan banda yung shop? Alam niyo, ma'am, yung AMA. Okay. Yung dating STI. oo, Dating STI, dyan sa una-unahan. Una-unahan lang po. So, Doon malapit sa may kayo dun sa ganyan. in-interview natin na kainan dyan. Aray Mac. Dito sila sa gilid, dito kami sa kabila. Ayun. Yung so, vacant lot, ma'am, na gagawing bagong business, doon po harap kami. Okay. So, walking distance sa mga kasama po namin dito sa Kapitolyo ng mga Yes, ma'am. slim May and customers din fit. kami, mga Mga taga-Capitol. Yes po. Ayan. So, kaya pala pagpasok pa lang natin dito sa PIOA, nakilala ka na agad ng mga actually, ma'am, dati akong, dito, PGA worker. PGA. Pero, 2015 pa po, last release. Ay, nag-work ka rin dito sa Yes PGA. po. Under Yeah. Governor Bichara pa. Bichara po ata. Panahon ni Gov Bichara. Ay, 2015, ma'am, nag-resign ako to focus sa business. Sino yung head noon? Si Ma'am Samalea. Cynthia Samalea. Sa Malaya. Hi, Hello, ma'am. ma'am. O, dating palang empleyado ng Kapitolyo. Ito bang business mo ang naging dahilan kung bakit nag full-time ka na? Or Actually, nag-leave ma'am, ka na? ito po talaga yung pinaka-business ko. Pinagsabay Since after mo siya graduate- dati? Nag-start kasi yung business ko, ma'am, January 2015. Okay. Then, March 2015, ang graduation namin. Nag-aaral ka pa lang talagang nag-start ka na Yes, ng ma'am. Pero hindi pa po business. yung sobrang malawak yung network. Nag-start po ako sa scratch. Paano yun? Scratch na yun? Ano lang po siya talaga siya. Wala lang akong magawa. Since bored. ang course ko po is entrepreneurship. Ayun naman. Inline naman pala. Yes. And Tapos, parang nasi-shape out kami ng mga professors namin na maging business owner. Then, yung way back kasi, ma'am, masyadong mababa ang tingin sa mga entrepreneurship students. Hindi masyadong pinapansin. Yes, ma'am. Yung parang pag-entrep. benta-benta, ganun lang. Nilalang nila yun. Yes, ang hirap-hirap ma'am. nun at yun ang nagpapaunlad sa economy natin, ang Yes, mga ma'am. negosyo. Ayan. So, yung nung time na yun ang feeling mo, parang hindi masyadong pag sinabing entrep. Parang nada-downgrade yung course namin. So, sabi Hindi namin, nila alam yun yung sa pagyaman ng yes, negosyo, di ma'am. ba? Kasi lahat ng tungkol sa business na pag-aaralan, sa accounting. And believe talaga ako sa aral. Oo, Sacred College. BU, ma'am. Proud BU kami, parehas kami taga BU. Yes, ma'am. And Si Ben. believe ako sa naging strategy ni BU dyan sa mga Ma'am. entrep students. Yes, ma'am. Talagang they made sure na bago kayo nila palabasin sa tunay na mundo, ready na kayo. Ay, ma'am. May practicum kaming Yun nga. Kasi dati, nung
I'm not so sure, pero nung batch namin, nung unang panahon, parang wala naman silang ganyang mga paandar na practicum, kailangan talaga may makitang business, on hand kayo sa pagpatakbo ng negosyo, hindi kayo pwedeng mag-graduate nang hindi nyo talaga nahahawakan yung negosyo. Ang ganda nun actually. Kasi din mo ma-realize bilang estudyante kung para sa akin ba talaga yung pagnenegosyo. Yun din, kung magugustuhan ko ba talaga yung pinag-aaralan ko, di ba? Yun po, yung yung parang stepping stone namin kung paano so, way back i-handle. 2015, graduate gano'n na si BU, may gano'n na pala. Before pa po, ma'am, kahit basta sa batch namin, may mga naunang batch, gano'n na rin po. 19 something kasi ako nag-graduate. Wala pang gano'n. Yun po. Oo, parang wala pa yung mga entry kung ka-class or ka-batch, parang wala naman silang gano'n. Entrep ka rin po pala, ma'am? Hindi. Kita mo naman, didadaldal itong aking ginagawa. So, ako, com arts, ayan. Pero syempre, yung mga ka-batch natin, parang wala naman ko naalala, nagbukas sila ng business bago kami mag-graduate. Pero maganda nga yun. So, saludo tayo sa Bicol University na ginagawa nila yan ngayon. So, isa ka doon sa mga, dahil nga kailangan merong negosyo, so nag-open ka ng shop. Yung yung iba pa kasi yung practicum ko ng college. Ano yung ginawa mo doon? Ano kami nun, may parang kainan. Kainan. Yun so, talaga, ma'am. Sobrang hirap. Hindi pa ito yung business na present mo hindi para pa makagraduate. Hindi pa po. So, habang ginagawa mo yung kainan, pinag-isipan mo rin, subukan ko rin itong damit, gano'n? Hindi siya actually, nag-start, yung practicum kasi namin, October siya. Last sem ng pag-fourth year bago graduation. Yung business namin, yun parang di pa ako decided mag-start. Oo. Not until nag-January, sabi ko, ano pa yung mangyayari sa akin after graduation? So, nakapag-realization na rin doon ako na ang hirap pala mag-business. Kasi hindi po okay yung outcome. No food business. Kasi wala kaming staff noon, kami lang. So bali yung isip namin mga bata pa. Oo. So bali hindi pa masyadong okay. I see. So bata pa, hindi pa experienced. Tapos grupo kayo nun, no? Grupo. O yun. Iba rin kasi yung may kagrupo ka. Iba-iba ng isip, iba-iba ng desisyon. Kaya siguro hindi nag-work for you. Pero anyway, okay lang din naman yun, ma'am. At least nakikita namin yung teamwork. Oo. Tapos mas okay kasi kung magbe-business solo. Kasi pag, tawag din naman, pag parang corporation, parang mahirap i-handle. It's not for everybody. Tapos baka pa yung friendship, parang maapektuhan pag hindi maganda yung business. So, it works for some people. Minsan naman, talagang hindi. Meron talagang mas nagiging, sila, progressive pag they work as a team. And meron namang kapag mag-isa lang, mas dun gumagana yung discarding tinatawag. Kaso ma'am, pag sole proprietorship, ikaw lahat. Ayun, yun naman. Wala kang ibang asahan kundi sarili mo. So sa'yo, personally, mas gusto mo yung na lang, ikaw lang mag-isa. Yes, ma'am. Kasi minsan may mga decisions ako na hindi mo na kailangan consult. Mahirap. Tapos, kasi pag group, no? Bago ka mag-desisyon, tanong hindi muna. Hindi pwedeng gusto mo lang masusunod. Then, minsan may mga struggles na mahirap i-overcome. At least, buti na lang sa katagalan ng business namin, na-survive naman. Na-survive naman. Yes. Nalusutan mo na yung mga butas ang karayong na. Oo, ma'am. Ayan. So, since when pa itong business mo? No? Ano pa ito, ma'am? 2015. So, ilang years na? 9? 9. Ayang galing. Almost 9. So, fresh graduate pa lang si ma'am, nagnegosyo na siya. Yan na po, ma'am, yung nagbuhay sa akin. Batang-bata pa siya nag-umpisa nitong negosyo. So, sabi mo nga, hindi pa to shop dati. Paano ka online, ma'am. Selling online muna. Yes. And then, kailan ka nag-decide na magtayo na ng sarili mong shop? Next year. 2015, di ba nag-start? 2016, ma'am, nag-start na ako. Magpwesto na? Opo. Doon pa kami, ma'am, sa Daraga. Saan doon yung una mo binuksan? Sa Ilawod din, ma'am. Nasa loob kami ng cafe.
Yung Poison Cauldron. Yun yung kasi yung coffee shop ng professor ko last nung nagkaaral ako. Sabi ko, ma'am, baka pwede i-rent ko tong space para maging showroom, parang gano'n. Kasi yun na po yung nag-start. So, habang may online ka, nag-put up ka ng showroom muna. Konting display. Opo, ma'am. Tapos, umokay siya. Okay siya, ma'am. Kaso, as the time goes by, lumalaki yung market. So, kailangan namin mag-expand din. Lumipat naman kami ng ibang ibang pwesto. Nasa, lang kay ma'am, sa EMs. EMs sa barrio? Sa harap po ng Palamigan. Doon din, ma'am. Tapos? Okay yung business ko doon, ma'am. As in boom na, kasi malapit sa school. Maglalakad lang yung mga estudyante papunta dun sa shop puntahan mo. Dun eh. Tapos, yun ma'am, lumakas na naman yung demand. Hanap naman kami ng pwesto. Mga nakatatlo ata kami yung pwesto bago mag-settle down. Ayun. Tapos, yun na po, ma'am. Eto na. Yes po. Eto na malapit sa Capitol. Ayan, Ayan, ang galing mo. So, factor ba yung dahil entrep graduate ka, kaya parang na-handle mo ng maayos yung business? Kasama na yun, ma'am. Kasama na. Kasi, usually, ang discussions pag sa, namin, sa klase, yung mga experiences ng mga business owners, parang, nagle-lesson, tapos may mga experiences na nasi-share, parang yun yung nagpa-power. Oo nga. Kasi, bago kayo graduate, may kanya-kanya na kayong negosyo. So, nagbe-brainstorming kayo, nagaganon kayo. Ayun. So, doon kayo natututo, practical talaga na ginagawa ng bawat isa yung negosyo. So, karamihan siguro food ang binuksan na business. O meron ding food. Food talaga. Kasi, bakit kaya food? Everyday. Kailangan kumain. Tsaka yun yung binibili na araw-araw. Tapos, ikaw, anong nangyari doon? Kaya hindi naging successful yung unan yung venture? Kasi ma'am, yung unang location namin is mahal yung rent. Ayun, sa factor. Rental. Yung talaga. Rental. Then, yung nangyari dun is, hindi kami masyadong nagkakasundo sa oras ng pagpasok. So, may days na may sarado kami. Sayang. Yun din, ma'am. Kaya, ang hirap bawiin yung puhunan namin. Lalo pag mataas yung rent namin. Tama. Kailangan bawiin yung rent. Yun din yung struggle ng mga business owners. Ang rental. Yung monthly walang rental. sariling pwesto. Yes. So, itong pwesto mo ngayon, owned mo na or rented? Rented pa rin. Rented pa rin. Pero dahil umuunlad yung negosyo, nasusurvive mo na yung rentals and all. Survive naman po. Anong technique? Bakit Toti Shop pala? Bakit yun ang name? Sabihin ko ba? Oo. Kasi ma'am, usually nung discussion namin nung college, pangalan ng business dapat is madali ma-recognize ng mga tao. Kahit bata, ma-recognize na. Maalala. Yung tapos yung, may kaibigan kasi ako ma'am na siguro kilala nyo ata dito. Sino po? Si Mac, yung lagi may baril. Oo. Kapitbahay namin siya, ma'am. Iyon po. Yung lagi naka-uniform. Yes, kapitbahay po namin siya. Friend namin talaga siya. Okay. Tapos, and then, parang tawag dito, gusto ko kasi yung pangalan na madali lang maalala. Okay, akala ko ex mo ito. Hindi ba? Hindi, magkaibigan po kami. Okay. Actually, yung family niya, ma'am, kaibigan namin. Tapos yun, parang gusto ko kasi na-anala. So, yun po, yung nag-come up ako doon. Kaya naging Toti. Opo, Toti. I see. Okay. Si Mac ba nagsabi, Toti na lang? Ay, hindi po. Siya, tawag dito? Siya ba nagsuggest? O Hindi dahil po. sa kanya kaya naisip mo Dahil yung sa name? kanya. Dahil sa kanya. Ayun ba yung tawag mo sa kanya? Oo, Nickname? parang may ganun. Pero, huwag niyo siya tatawagin na ganun. Magagalit siya. Yes. Ikaw lang ang may key na magtawag sa kanya ng ganun. Hindi naman, ma'am. Pero parang pinapayagan? may magagalit. Magagalit siya pag tinawag siya. Pero mas okay na po yung hindi niya na. I see. Okay. Apo. Alright. Doon pala nag-start yung name. Okay. Cute naman kasi Tots. Yung kids. Tapos Toti siya. Ayan. Alright. So, original na talagang name ng business mo itong Toti Shop. Apo. Yun Since na talaga. 2015. So, nag-umpisa ka magkano yung naging capital mo? Lang, ma'am? Sobrang liit lang. Like, sige, para magka-idea yung ating mga viewers. 2,000.
Oh, diba? 2,000. Ano lang po yun, yun po yung time na nag-iipon po ako. Hindi ko alam kung bakit ako nag-iipon na. Kasi, that time kasi ma'am, may hilig pa ako sa mga gadgets. Bata pa kasi, oo. Understood naman yun. Yung una kasing ipon kasi ma'am, nakabili ako ng phone ko. Tapos, ulit. So, sabi ko, what if gawin kong business na lang? Tapos, nung una, okay siya ma'am. Binili ko siya ng stocks. Then, after releasing ng first collection, after a week, sold out kami noon. 1 week lang. Yes po. Tapos ROI ka na. Tapos may tubo pa. Yung tubo, binili mo ulit. Yes po, rolling na. Tapos naghingi ako ng additional ng 4K. Sa mami, As kay mama. Ayan. Tapos, so, naging 6K capital na siya. Then, so, since yun maganda, ma'am, wala na yun. Inalis ko na siya. inalis mo na yun, binayaran mo na. Yes po. Ang galing. Yun na po yung start na. Hanggang ngayon. So, meron kang 2,000, nanghiram ka ng 4, tapos bumalik yung buong capital, bayad utang agad para wala nang problema. And then, rolling na. Yes po. Yan na po yung start. Discarding tunay. Ang galing-galing. So, paano mo binibenta yung mga mo online? Ano yung technique mo para mabili agad o ma-sold out agad? Usually, ma'am, feedback. Sa feedback ng tao, ano yung hinahanap? Ano yung problema? Ano yung gusto mong suotin na hindi ka gagastos ng sobrang mahal? Yun ang importante. Yung Yun po. magmukha kang maganda pero hindi kailangang mahal. Ako Yes po. practical din ako, ganun din ako. Tapos, ma'am, usually, doon kasi kami, ma'am, nag-start na parang kung ano yung problema ng tao. Ikaw ang bibigyan ng solusyon. Usually, may times na naghahanap ng formal dress. Siyempre, isa muna, hanggang sa dalawa, hanggang sa tatlo, hanggang sa mag-apat. May kami yung batayan kung paano kami mag-release ng stocks. Then, pag madami naghahanap, mag-release kami. Usually, ang kasi namin, ma'am, came from the feedback from the people. Ayun. Paano Hindi ka kami- nag-gather ng feedback? Ma'am, nagme-message sila sa page namin. Then, depende sa season. Oo. Ngayon, isa pa ngayon, ma'am, summer. Alang mga jacket ang i-display mo doon. Tama. Paano bibili niyan pag summer? Ang dami namin stocks, ma'am, ng summer collection. Kasi, yun na, summer na. Ayun. So, may technique din sa pag-put on display ng mga items. Opo, tapos, kasi, ma'am, pag nagdi-display din ako ng mga stocks namin, ako talaga nag-aayos. Siyempre, kasama yung staff ko. Then, pag sa mga proper positioning, mga color arrangement, dapat yung pleasing sa eyes lagi. Ayan. Kasi hindi pwedeng i-display mo siya na hindi maayos. Dapat maganda. At least pag nakita ng tao na pag dito, uy, ang ganda, parang ganon. Sila mo ng parang ina-attract mo sila na pumunta sa shop. I see. Tapos, meron ka rin online. Yes. So, online pa lang, nakukuha mo na yung attention nila. So, sabi nila, naku, mas gusto ko makita in person to. Puntahan ko na yung shop. Ganyan. Yan, ma'am. Yung urge ng tao na pumunta. Yung curiosity nila, kinikilikiliti mo. Kaya, napupunta na sila sa shop mo. Yes, ma'am. Kasi sa pictures pa lang, enticing na. Gano'n. Dapat pag mag-release, dapat pinag-iisipan kung tama ba yung display, maayos ba. Yan, ma'am. Ngayon, gaano kalaki tong store mo? Gano'n ka? Malaki siya, ma'am. Malaki na. Ilang tao ang kasya sa loob? Sabay-sabay Itong room, ma'am, mga 3. malaki na. 3 nito. 3. Tapos kasama na yun, ang buong na yun. So, kasya ang mga 15. Isang yan. Kasya pa. Medyo 15. maluwag pa. Maluwag pa. 15 katao sabay-sabay mag-window shop. Kasya. Kasya, ma'am. Ayan, malaki nga siya. Totally shop. Cute nga naman ang name. Ayun. So, Ayan, ma'am. ang technique mo, online muna, pagandahin ang pag-post online. Opo. Para pumunta na rin sa shop at the same time. Pagdating naman sa shop, may technique ka sa pag-arrange ng mga damit. Opo, ma'am. Like, By colors. Tapos, pag summer collection, syempre. Tapos, pag medyo malamig, dyan yung mga long sleeves. Yes, ma'am. Lalo pag, Ano yung mga category mo ng damit? Kunyari, itong rack na to para lang sa dresses. Ito para sa corporate. May ganun ka ba? Ma'am, pag nagre-release kasi kami ng items, pag sa summer, buong summer, mga summer talaga, i-release namin. Pag lean season naman, yung ang target kasi namin, ma'am, na ngayon, na mga
customers is mga young professionals. Oo. Yung mga nagtatrabaho. Pag yun yung pag-lead, pag nagtatrabaho, yung mga pang-office. Kasi usually, pag sila ma'am, araw-araw, lalo pag yung walang uniform. So, nag-release kami ng mga blouses. Yeah. Tapos, pag mga graduation season, mga pang-graduation din talaga. I see. So, usually, nagbabase po kami sa ano po yung hinahanap ng tao. Ayan. So, open ka lagi for comments and suggestions ng iyong Yes, mga po. clients. Ayun. So, maganda yun. You listen to your customers and Yes, clients. Feedback, Ayan. ma'am. Feedback is important. Ano ba to? Parang pag bumili sa'yo, uy, mag-feedback ka ha? Ganun Ay, hindi ba? ma'am. Hindi No. naman. Ano po siya, depende sa'yo. Kung gusto mo. Kung gusto mo. Gusto mo mag-feedback ka ng experience mo ng pag-shopping. Kasi Wini-welcome namin yun. ayun. Kasi na-experience ko siya sa ano naman, hotel and restaurant industry. Parang mas ini-encourage nila yung after mo ma-experience yung mag-feedback ka talaga. Parang mandated. Oo. Akala ko ikaw ganun din. Pag bumili online, sige, tapos bigyan mo ko feedback. Kasi nakakatulong din yun, di ba? Feedback Yung maya-maya, hingi ka ng feedback. Kung free lang naman sila. Oo, ma'am. Kasi doon din po kami nag-ask for room Ay, for sa bagay. improvement. Meron na ngayon, di ba, sa FB yung mga survey, no? Yung parang ma'am, ask a question, tapos ganon. sa amin, ang nangyari kasi, ma'am, magbe-message sila sa Facebook page. I Tapos, see. doon po i-evaluate namin kung ano nangyari. Tapos, paano May namin mga complaints din ba ikaw na nare-receive? Opo, ma'am. Paano, sample nga, tapos paano mo siya ni-resolve? Usually, ma'am, excuse me. Ma'am, usually, yung recently nang nangyari sa amin is na iba yung item na napadala namin. It happens, lalo pag marami ng orders. Oo, ma'am. Tapos, pag Nagkakalito-lito. walk-in, pag nagkakamali-mali. Kaya ang tapos lalo may mga damage, pinapalitan namin. I see. Okay. Paano mo nakokontrol yun? Yung damage na hindi makapag-release ng may damage na Ma'am, usually kasi pag sobrang dami namin na-release, di-display namin siya ng maayos. Pero may mga customers kasi kaming walk-in na nag-fit. So, unaware na nasira nila yung gamit, ay yung item. Then kami din, unaware din kami na may damage pala. Pero usually, naman ma'am, pag nakita ng customers na binili, tapos, hindi pa nila nakita right after the purchase, nagme-message sila na, pwede po palitan kasi may damage po. Kaya pinapalitan na po namin. Ayun, okay. So, customer satisfaction is very important sa negosyo. So, Yes, po. ikaw naman open ka doon. Yung dapat lagi happy si customer. So, so far, ano yung mga na-encounter mo na mga difficulty dito sa ganitong business, yung clothing? Pandemic mo. Pandemic, oo, lahat naman Grabe yan, nahirapan ma'am. doon. Yung Opo. nagsara ka? Opo, nagsara ka. Totally. 2 months nung lockdown. Pero after nun, back to normal, balik ulit kami. Online. Hindi ma'am, physical store. Talaga? Pero na kami, combination na ng online and physical store. 2 Kaso yun months nga, na ma'am. nagsara yung business. Yung pandemic. Kaso yun nga, ma'am. Ang hirap nang Wala bumangon. kasi ako dito sa Albay noong mga panahon na yun. Hindi ganun kahigpit dito. Higpit, ma'am. Sarado Kasi talaga. sa Manila talagang hindi kami pinapalabas ang bahay. Tapos yung mga pagkain talagang rasyon, ganun. Mga dilata, mga ganyan. Nung ma'am, nung talagang totally lockdown, hindi kami nagbenta. Nung tawag yun, GCQ ata yun. Yung pwede noon lang, present lang namin yung business permit. Tapos yun naman, ma'am, yung nangyaring, yung hanap ng mas nag-provide kami ng nagbenta. Hindi pa masyado, ma'am, uso yung delivery. So kami nag-deliver din. So, yun din po yung parang pag-survive ng business namin. I see. So online tapos delivery. Opo, ma'am. Kaya, pag sa business, ma'am, kailangan ng-discarte lagi. Diskarte. Anong diskarte to bang binabanggit mo na kailangan ng isang negosyante? Ang tawag dito, hanapin mo yung solusyon sa problema. Hindi ikaw yung gagawa ng problema. Ay, tama. Oo, Kasi, nga naman. pag ikaw yung gumawa ng problema, parang walang mangyayari. Tapos, anong dito? Lakasan ng loob. Yun. Pare-parehas. Lakas ng loob. Lakas ng loob. Dasal. Dasal. Bahala na po, ganun. Ikaw na bahala, Lord. Oo. Kasi may times na talagang
walang benta, mahirap talaga. Then, umuso pa yung mga social platform na Shopee, mga ganun. Ayan, naging Yan din, ma'am, yung competitors din, yung oo. another way na parang na nawawalan kami ng customers kasi usually yung platform nila is pababaan ng price. Hindi kami pwede mag-settle sa mababang Tama, price. kasi kung ano yung presyo na nung kinuha mo yung dapat maibalik mo yung puhunan mo. Oo, ma'am. Tsaka, syempre, nagtatax tayo. Nagtatax. Oo, nagtatax. Nagrerenta, nagpapasweldo. Tama. Madami kaming ginagastusan sa business. Kasi, Yan. unlike sa mga online, syempre, magla-live sila. Tapos yun na. Okay na. Ikaw ba nagla-live ka din? Hindi kaya. Di kaya. Nahihiyain. Mahihain, okay. Pero Sige, may kasi hinahire hindi din na ako. niya kailangan mag-live kasi okay naman na yung business. So, ayan. Pangatlong store mo na, tapos palaki ng palaki yung store mo. Ma'am, Anong lang, taon lipat-lipat ka lang kami. nag-umpisang mag-register ng business mo? Finally, i-register ko na yung business. Ma'am, pag-start ko, Pag-start mo may agad, DTI na ako. may DTI ka na kaagad. DTI. BIR. Yes, ma'am, BIR. May BIR, permit. yung hindi pa ako aware na kailangan dapat pala i-register ng BIR right after pagkakuha ng pagkakuha So, ng nag-penalty ako nun. I see. Opo. Pero, Paano ka na penalty nun? ay, late registration sa BIR. Ayun. Yun, ma'am, yung... kailangan na i-educate ang Opo. mga negosyante na Lalo nung, ma'am, malaki yung penalty. magkano Kasi, naman inabot? Mga 11 ata. Ang laki Laki nun. na. Ramdam mo yun. Pag kinain, Oo. kinain na yung puhunan. Puhunan mo. So, paano ka na penalty? Ayun, ma'am, late po kasi yung Sino nakakita sa'yo? Bakit? ay, hindi po ko, yun talaga, ma'am, ang kailangan. Oo. Pag Sino gusto mo- nagsabi na open? Ano po, ma'am, yung sa DTI po, makikita yun. Kung kailan ka nag-register, dapat 30 days after registration ng DTI. DTI, kailangan BIR. may BIR ka na. Oo, So, 11, ang bigat nun. Yan din dapat, ma'am, ang maalaman ng mga So, business bigay ka owners. ng advice sa ating mga viewers na kapag Opo. negosyante ka, anong dapat gawin? Important ba talaga yung pagre-register in all? Yes po, sa mga business owners dyan, lalo nung pandemic nag-start yung mga proof of legitimacy na mga DTI, na DTI registered na. Dapat, once na DTI registered ang business mo, dapat 30 days na nag-register ka, i-register mo din siya sa BIR. Kasi once na hindi mo siya ma-register, mape-penalty ka. Yun. Ayan, mabigat ang Tsaka, uso na ngayon, ma-penalize. ma'am, ang tax mapping. Oo. Tax mapping. So, Yes, kailangan, law-abiding citizen talaga Opo. ikaw. Kapag may negosyo ka, magbayad ka ng tax. Yes po. Diba? So, ikaw, dahil nga, syempre, doon tayo natututo sa mga mistakes natin, diba? Opo, learn from Lalo na mistakes. pag negosyante ka. Mas gagaling ka pag natuto ka. And, isi-share mo din yung, syempre, yung alam mo sa iba na, mag-register Yes, ka ma'am. na para maiwasan mo yung Oo. nangyari sa akin, ganyan. Okay. So far, nung nag-decide ka na mag-register, kumusta naman yung registration process dito sa Legazpi? Okay naman siya, ma'am. Na- Smooth sailing naman siya. Okay. As long as alam mo yung Requirements and flow. Tsaka yung requirements nila. Hindi ka nahirapan. Hindi naman. So, nag-provide ang Legazpi sa ng ease of doing business. Lalo ma'am yung last ngayong January na renew. Nag-renew. Ayun. Ang bilis lang. 1 hour. 1 hour tapos na. Yes, Palakpakan natin ang Legazpi. Ang galing-galing nila. Mabilis lang po. Mabilis ang renewal. So, bakit ka pa magninegosyo ng hindi legal? Kung gano'n naman pala, madali lang naman pala Opo. ang mag-register ng business. At least hindi ka nakakaba-kaba Oo. na, naku, baka ma-penalty ako, mahuli ako, gano'n, di ba? And, siguro kasi ma'am natatakot sila sa mga tawag dito yung mga legal na Na- parang pagdadaanan. oo, yung Compliance? Anyan, mga ganyan, mga compliance. Yung Pero mga usually, requirements? ma'am, okay naman Mahirap po. ba? Masyado bang madami? Hindi naman po. Yung sakto lang naman. Okay. Siguro may mga tao lang talagang takot mag-risk.
Kasi magbabayad ka din, di ba? Meron ka rin mga kailangang bayaran na, Opo. syempre, idadagdag mo yun dun sa puhunan na kailangan mo bawiin yung mga pag-register. But in the long run, kayo din naman yung magbe-benefit nun, di ba? At least nare-recognize ng city. Recognize the city, tapos hindi ka law-abiding citizen ka. At the same time, meron kang resibo, Opo. di ba? Kasi pag may mga transactions, minsan talaga nagre-require ng receipt. Yes. And at least, kapag compliant ka, may resibo ka. Opo. Tapos diba? ma'am, yung tao kasi ngayon mas gusto na yung syempre yung hindi sila may scam. Tama. Kasi yung dami lang scammers. Ang dami ng scammer, lalo online. Yes po. Di ba? O yun. So, paano mo yun? Siyempre, mahirap nga naman talaga mag-business online. Paano mo sinisigurado or paano ka nagbibigay ng impression na ako legit ako na shop online? Yung shop itself po. Paano? May physical store kami na pwede mong puntahan. Doon ka mag-walk in. Then, sa shop namin, nakabalandara lahat ng permits na. Ayun. So, magiging kumpiyansa ka kapag kliyente ka kasi nakabalandra talaga lahat ng permits. Lahat, ma'am. So, legit ang negosyo. While paying, titingin. Siyempre, pag nagbabayad, titingin-tingin talaga. Antay. Tapos yun, makikita nila, tagal na ngayon yung business niyo ngayon, ganun-ganun. Tapos minsan, ma'am, may mga customers kaming, nagtatrabaho na, dami na nagbagong buhay. Kami, ganito pa rin. Nagbenta pa rin. I mean, yung parang, na sila, from customers ko sila, students, ngayon may mga pamilya na sila. Dahil natulungan mo. Ay, di man po, ma'am. Parang nagre-reminisce lang ng okay. Ay, parang may customers kasi kami, ma'am, na pupunta doon sa shop na, nung college ngayon ako, dito ngayon ako bumibili. Tapos, siyempre nagtrabaho sila sa ibang lugar. Tapos parang umuwi sila sa probinsya. Bukas pa rin. Oo, ganun. Parang, okay. Yung parang, isa yung mga shop mo sa sobrang tagal ng anong business na nakakapag-reminisce sila ng, dito ko bumibili. Ganyan. So, parang, in a way, feeling mo, part ka na rin ng kanilang buhay, di ba? Nakakatuwa yung ganun. Kasi, dito ako bumili nung una ko sinuot nung in-interview ako sa ganito, di ba? So, ikaw, bilang negosyante ka, nakakatuwa na lalo pag may mga part ka ng success nila kung nagiging successful sila sa life. Siyempre, damit yan. Kung paano mo ipipresent yung sarili mo sa tao. Hindi natin pwedeng i-deny yun. Na malaki yung impact ng physical na how well you dress up sa pwedeng maging impression na makreate mo sa tao. Hindi pwedeng baliwalain yun. Totoo yun. Diba? Nung naglaban si Nixon tsaka si Kennedy, alam nyo ba yun? Ay, hindi nila alam. O sige, magkwento tayo ng konti. Naglaban si Nixon tsaka si Kennedy noon. So, sobra yung qualification ni Nixon. Pero parang hindi siya masyadong presentable nung interview sila sa TV. Tapos si Kennedy noon, formal na, gwapong-gwapo yung dating mo. So, nanalo si Kennedy dun sa... Don't judge the book by its cover. Yeah. Parang you don't judge the book by its cover, but the cover is also important. Yes. So, hindi pwedeng, baliwalain ang cover. In short, talagang meron pa rin impact yung dating mo physically sa pakikipag-usap mo sa tao, sa pagkuha mo ng kunyari, job interview. Sino nga i-hire mo yung butas-butas yung damit o yung maayos? Hindi talaga. Meron pa rin impact yung itsura. And yung negosyo mo nakakatulong sa maraming tao para umuki yung kanilang confidence, di ba? Number one. Kailangan, pag maganda yung suot mo, medyo confident ka mag-carry ng sarili. Confident ka humarap sa tao. So, maganda yung business mo, di ba? Ma'am. Parang, yun din kasi, ma'am, yung namin, yung parang okay na yung damit na as in another way of expressing themselves. Lalo, ma'am, last year, yung mga nag-o-taking. Di ba? Yun, kasama kami. As in, kasama yung damit namin. Kasama, pag suot, nakita mo pinost, damit, thank you to Toti Shop, sa suot ko ngayon. Nakakataba ng puso yun sa'yo, na parang part ka ng success story. Yung parang importanteng araw sa kanila, kasama kami. Di ba? Nakakataba ng puso yun. Ikaw yung napiling isuot o yung damit mo yung napiling isuot. So, yun yung mga hindi nababayaran na saya, na dulot ng pagninegosyo. Tama? Yun din, ma'am.
So, yun, yung mga ganon, yung mga unwritten na parang happiness, yung mga source of joy ng isang negosyante na recognition, mga ganyan. yes, di ba? So, nakakatuwa. So, sabi nga niya, affordable ang kanilang Yes. kasi yung clothing line niya is maganda pero hindi Masakit sasakit sa ang bulsa. Ayun. Tagline mo ba yun? May tagline ka ba? Ang tagline kasi namin is The Millennial Clothing Store in Albay. Target talaga natin ang millennials. Opo. So your store, Toti Shop, is the Millennial Clothing Store Opo. of Albay. So dito, kumusta naman, honest opinion, sa iyong palagay, ang pagbukas ng negosyo sa Albay? Doing business dito, ma'am, para sa akin, ma'am, okay siya. Since dito na rin ako namulat. I mean, dito na ako nabuha, na lumaki. So, parang, okay po siya. Aside from the pandemic, of course, meron ka bang na-experience na or mga panahon na medyo parang, ay, ang hirap yata. Ay, parang down ako ngayon. Meron ka bang Oo, gano'n? ma'am. Meron naman Yes, talaga. lalo pag lean days. Anong ibig sabihin ng Yung days? hindi mabenta. As Anong in, mga buwan yun? pag August, January, February, Kasi September. kagagaling sa gastos. Pag January, nagtitipid. Opo. September? September, ma'am. Then Based from last nag-iipon year. sila para sa December. Yung may mga ganun. Tapos minsan August, may lagi mga sinasabi mo, paggastusan. mahirap pag August. Ayun. Anong diskarte mo pag ganun? Pag lean days? Minsan, ma'am, gumagawa kami ng paraan para makabenta is Mga promo? Gagawa kami, minsan nagsisigil kami, tapos minsan gumagawa kami ng promotional video sa shop, parang parang ipopromote, non-stop promoting kami, ma'am. Masipag ka Every day. So, nag-umpisa ikaw sa negosyo mo, solo ka lang, ikaw Yes. lang. Ngayon, ilan na staff mo? Isa pa rin po. Nag-hire lang kami ng mga part-timers, ng mga students. Depende kasi, ma'am, sa season. Pag kailangan na may assistance, mag-hire kami ng 3. Lalo nung last December, talagang on peak kami nun. Kahit madami na kaming ilan na kami? Kahit 5 na kami, ma'am. Hindi talaga namin kinakaya. Sa daming tao? Oo, ma'am. Tapos nagbabazar din kasi kami, ma'am, sa mall. Pumapasok kaming mall. Ang galing So, mo talaga. bali, hati yung tao. Tama. Yun po. So, ilang tao yung pinakamarami mo in one peak season? Yun na po, ma'am, 5. 5. Pero kasama na ako dun. Kasama Kaso ka hindi na. pa rin. So, 4. Bali, 3 part-timers. Tapos yung isang regular kong staff. Tapos ako po. Okay. So, ang galing. So, Yes. dahil nag-i-employ ka na ng mga tao, nakakatulong ka na sa community. Tapos, ma'am, pag kailangan naming tulong, kung sinong available na part-timer, may mapasok sila. Pero, usually, mga estudyante ang mo. Yun na po kasi yung na-hire ko po dati. So, bali, andun na yung trust ko sa Masigasig kanila. yung mga yan kasi, di ba, kailangan talaga nilang work para makapag-aral. So, ang galing. Ayan. So, ano pa yung technique mo sa pagninegosyo? Tingin mo, ano yung mga qualities na meron ka? Kaya, naging successful yung business mo at you're on your 9th year already. Ma'am, hard work. Talaga. Tapos, lakasan ng loob. Tapos, tawag dito, hindi Dasal, sabi mo. susuko. Hindi susuko. Oo, ma'am. Kasi kahit ang hirap na talaga i-sustain yung business. Tapos, pagpupursige din na. Kasi once na wala ka Kasi ng... lalo rented yung place mo, di ba? Yung mga sabi mong mga days na walang yung mga masyadong benta. fix bills. Oo. Ano mga fixed bills? Rent, Rental. Salary. salary ng tao. Tapos, dito yung internet sa shop. Oo. Tapos, Utility, yung electrical, tubig. Ilaw. Tapos, syempre, pag may nasira, maintenance. Tama. Pa. So, yung mga gano'n, magkano na inaabot ngayon? Ikaw? Yung labas? Yung labas na, Monthly? mga siguro, monthly namin. Approximate lang, mga 30. 30. Rent and all. Apo. Rent, utility, sahod, gano'n. Apo. Pero nababawi mo siya.
Yes, ma'am. Ang galing. Okay naman siya. At least, may ano kasi, ma'am, kailangan talaga namin magsipag. Sipag talaga. Pag Sipag negosyante, at tiyaga. bawal lang tatamad-tamad. Oo, Sipag at tiyaga. Kahit minsan may araw na, yung trabaho. Oo. Pero maganda yun, no? Pag negosyante ka, kunyari tamad ka, may tao ka lang doon. Pwede yun yung maganda. Hawak mo yung oras mo. Oo po. Hindi Yun nga din po. Kaso, hindi ko pwede iasa sa iba. Tama. Yung mga dapat kong gagawin So, para sa hands-on sarili. ka talaga. Oo, ma'am. So, isa pa yun sa mga ano mo, hands-on, bantay Yes, sarado ma'am. sa negosyo. Ever since. Tsaka yung collection namin, handpick ko talaga. Ako talaga nagpipili. So, bali, yung mga nire-release ko po na mga collection is galing sa, parang ganda nito. Oh, may eye for beauty kang tinatawag, di ba? Marunong kang tumingin ng mga, mga damit. Then, sa business din namin, ma'am, as flash screen, ma'am. Yan yung mga namin, brand partners. Little thoughts. Yan yung mga... For kids and babies. Apo, yan ma'am na mga ibang yung mga Ano yung mga nasa bote-bote ibang niyan? owners po sila, ma'am. Yung mga online sellers din sila na nagde-display siya. Opo. Nag-aalaw ka din ng gano'n. Opo. Yes, ma'am. Ayun So, po, iba-iba po sila. Tumutulong ka din sa iba. Yes, ma'am. Tapos, iba-iba ang nila, product description. Bawal yung pare-parehas na items sa shop. Yung parang... So, yung shop mo, open ka din na mag-display din yung ibang... Yes po. As long as hindi existing yung items ng... Sa shop mo. Opo. Ang galing mo, no? So, you help Opo. other people din na kasi may free space ka naman and then ganun. Ang galing. Opo. So, nakakatulong ka nga. And do you also encourage them to put up their own space and then mag-register na din and all? Actually, ma'am, sila registered naman po sila. Ay, ang galing. Okay, Yes. registered na sila. Akala ko sila yung mga tipong nagtatrial muna. Hindi, registered na din. Yung iba, ma'am, nagtatrial. Pero usually, pag nag-end po yung contract, siguro, ma-realize nila parang... Tutuloy ko na. Oo. Ayan. Then, nagre-renew na lang po sila. So, ang galing mo Mga ganun. naman sa ganon. Parang Ayun po, mga iba-iba po sila. nag-i-inspire ka rin ng iba na umunlad din yung buhay sa negosyo, no? Yes po. Ayan. So, important yun. Na hindi araw-araw Pasko, Tama. may times talagang mag-i-struggle. Tsaka at least, yung mga nakikidisplay sa'yo, nabibigyan mo na rin ng sound advice kapag medyo nahirapan sila, Opo. no? Tapos, ma'am, pinopromote din po namin yung mga business nila. Tama. Ang galing. On your web, Sa page po namin. sa page. Since medyo malaki po yung network namin, I see. pinopost namin po sila. Para at least may mga potential buyers namin, magiging potential customers din Oo, nila. tulungan. Yes po. Yung mga sumusunod followers din nila, hindi magpa-follow vice versa. Parang Ang galing. ma'am, give and take. Give and take. Tama. Opo. Kasi sa negosyo, di ka naman magsusurvive ng mag-isa ka lang. Ano? Oo, ma'am. Kailangan mo pa rin talaga ng tulong ng iba. Network of people. Yes. Okay. Yun po. So, ayan. Anong mga pwede nating ibahagi na mga inspirational thoughts sa mga nanonood? Na kunyari, gusto rin, mahilig din sila sa mga damit, fashion, ganyan. Paano natin sila i-motivate at i-inspire na mag-open na rin ng kanilang business na gano'n? First and foremost, ma'am, dapat yung i-open mo yung business mo is your passion. Passion. Kasi kung hindi mo siya gusto, nakikisabay ka lang sa uso, Oo. may times na talagang panghinaan ka ng loob dahil sa tumal. Tawag dito, parang hindi mo na siya didiretso. Parang nawalan ka na ng pag-asa. I see. Unlike passion mo, yung parang gusto ko to kasi hindi ko inoobligay yung sarili ko magtrabaho. Parang yung Kasi nag-i-enjoy ka. Opo, ini-enjoy mo yung moment na ginagawa mo to. Kahit sa 9 years, ma'am, ng business namin, once na dumating yung bagong stocks na order ko, pala akong excited. Excited ka pa rin. Pagbubukas, opo. Yung parang, pag may bubukas pa lang, kahit nga plastic, ma'am, or sako ng stocks namin, pinipicturean ko yan. Tuwa-tuwa Tapos ka. nag-selfie ako Oo. ng bagong stocks. Siyempre, So, yung dapat, anong... open ka ng business, yung nasa puso mo. Opo. Hilig na hilig mo. So, Hindi ikaw, ka mapapagod, fashionista ka ma'am. talaga dati pa. O, Ako, hindi mas ako gusto mo masyadong ibang tao ang Oo. pinapaganda mo. Ganun ba? Meron kasing ganun eh. Yung parang, hindi mo sa sarili mo ina-apply yung
skill parang, mo or talent mo. Pero gusto mo yung ibang tao ang napapaganda Yes, ma'am. mo. Ayun. Usually, ma'am, naka-t-shirt lang ako. T-shirt, chinelas, Pero pag tapos nakita mo yung client, shorts. parang nakita mo siya, alam mo na agad kung Minsan paano pag siya susuotan o anong bagay. Nasa ganon. mall kami. Oo. Uy, sa akin yung binili. Oo, nakikilala Parang may ganun. mo. Tapos yung lalagyan namin, ma'am, parang may sarili kasi kaming lalagyan na parang wala pa naman ako nakikitang ibang gumagamit mo. Pag may hawak-hawak silang good, uy, sa amin yung binili. Oo, di ba? Ayan. Nakakatuwa yung mga Yun po, gano'n. yung mga simple joy. Yes. Yun talaga hindi nababayaran ng happiness sa mga negosyante. Opo. Simple joys. Makita mo may ay, bumili siya sa shop. Ayan Ay, paper bag ko yun. Ibig sabihin, bumili siya sa akin. Opo. Ganon, Tapos di ba? parang sinusuot nila, uy, sa amin yung binili. Tapos, may instances din, ma'am, na may magkaibigan na hindi nila alam na parehas sila pumunta ng shop, tapos parang bumili. Yung parang, kunyari tayo dalawa, ma'am. Cleaning. Pumunta tayo ng isang mall, tapos may binili. Di natin alam na pumunta tayong doon na, ay, bumili tayo. Parang, uy, binili mo yun sa parang, alam mo na kung saan siya bibili. Nakikilala. Opo. I see. Okay. Tapos, kung ma'am, tawag nito, may customers din kaming nagsasabi na, pag kay phone mo ngayon mga outfit, duman ka nga sa shop niya. Nire-recommend ka na. Word of mouth. Word of mouth, advertising. Ayan. Yung mga technique. Post ng post, pagandahin ng post, gawing enticing ang mga post para dumiretso na sa shop. Ayan, ang cute-cute nga naman eh. May tawag dyan yung anak ko, aesthetic. May mga paganyan-ganyan pa Yes, siya eh. Dapat, mama, ngayon ganitong color para aesthetic. Opo. Tapos pag Diba? nagpipicture, ma'am, sus ko, buwis buhay. Yung Lalo yung mga mga flat lay, ma'am. Sus ko. para makuha ang gulo tatay ko sa upuan, ganun. Di ba? Ang tawag dito, dalawang item pala hingal na. Pagod. Oo, hindi madali yan. Nakikita ko yan sa anak ko, kaya alam ko yan. Ma'am. Ang hirap talaga. Ekan niya sa marketing. Kasi nagtatrabaho yun sa marketing. Parang isang bote, isang produkto. Diyos ko, nagtatatumbling na para lang makuna ng magandang anggulo yung anak ko. Masasabi mong simpleng picture, pero ang hirap gawin. Mahirap. Pero buti na lang ngayon, because of the technology, madali nang pumili ng background, di ba? Na-edit na yung background, yung lighting, ganyan. So, malaki din ang naitutulong talaga ng technology. Social media. Sa inyong mga negosyante. Ayan. So, napakasipag. So, ang bata-bata mo pa, for sure, wala ka pang 30. 29. Oo, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Going 30, ma'am. Going 30, pero isa ng magaling na negosyante. Meron ka bang mentor? Wala naman po. Walang nagturo o Usually, nag-inspire ma'am, sa'yo na mag-business? Mga motivational na parang napapower. Pero yung, ma'am, nag-business, siyempre yung pinag-aralan ko nung college. Hindi ka naman pinilit ng parents mo na mag-entrepreneur. Ay, hindi, ma'am. Yun talagang gusto mong course? Ako. Then, ma'am, yung college kasi kami hirap makapasok sa BU. Talaga, yun din yung po yung struggle. So, kahit kailan naman, mahirap dyan. Hindi ka pwede dyan kung hindi ka na masipag at matalino, no? Tapos yun po. Tapos, hanggang nagustuhan ko na yung entrep. Ang dami kasing, ma'am, basta mag-enroll kayo sa BU. Talaga. Highly recommended talaga ang BU. Pag BU grad ka, subok na magaling. Di ba? Siyempre, taga-BU. Siyempre. Oo, syempre proud tayo sa ating school. Ayan. So, ang ganda ng kwento mo, no? So, rolling lang. 2,000 capital, naging 6,000, naibalik ang utang. Tapos ngayon, na-penalty siya ng 11,000, pero 5 pa siya. Ano ba yun, mami? Nung 2016? 2016. Tapos nung, di ba, na-penalty ka, sabi mo, 11K. Paano ka bumangon ulit doon? Saan ka ulit kumuha ng kapital mo noon? Ma'am, yung nabenta po namin. Yun kasi may stocks ka pa din. Sa inventory. Ayan. Tapos yun po, non-stop posting, advertising, parang pinapakilala mo everyday yung business mo. Yun po, lagi namin ginagawa. Para at least hindi kami makalimutan ng tao. Ayan, dapat stay relevant. Opo. And then innovate. Ano mga innovations ang ginagawa mo? Usually, ma'am, yung collections namin before is mga talagang pangkikay, yung parang sexy, hindi lagi pwedeng masuot.
Nag-innovate kami, ma'am, by giving them the other options. Yung dating purely for women, may panglalaki na kami. Ayun. Yung dating, walang Laging pang may bata, bago, meron na. kumbaga, no? Opo. Hindi pwedeng, lang, hindi pa bago-bago ang display mo, hindi pwedeng yun at yun ang stocks Oh, mo. Ayan. So, ayan, i-shoutout natin si Gianna. Gianna, kung nanonood ka, o parehas kayo, 2,000 na puhunan ngayon, may malaki na siyang store. May pwesto na nakasya ang 15 o mas marami pa na sabay-sabay bibili. Pag Pasko, ma'am, pasyal din kayo na. Oo, hindi ngayong Pasko. Samahan natin yung kasya kaya medyo chubby na yung anak ko eh. Pero sige, pag meron kang collection na para sa ating mga ganito, sabihan mo kami agad na makapunta rin. Oo. Ikaw, may mabibili ka ba dun sa shop niya? Meron naman pala. Usually kasi mga free size, tapos nag-i-stretch niya yung... Yung mga stretchable. Mga accessories din. Yun, hindi lang naman damit. Meron pa accessories pala. Ano pang meron yung store? Aside from clothes. Okay, Perfumes, accessories, mga sapatos. Tapos, may mga Japan goods kami, mga snacks. Gusto ko yun. Mga partner po namin. Yung mga partner namin, mami, nagbibenta nun. Ay, maganda. Perfume, tapos may mga... Bisitahin nga natin minsan. Crochet, ma'am. Nauso ko yun yung mag-crochet ng mga damit. May business owners kami doon. Okay. Hi, Ma'am Christine. Promote din natin ang kanyang buko pa. Nanonood siya. Hello, Ma'am Christine. Ayan. So, ang ganda ng kwento mo, no? Batang-bata, nag-entrepreneurship, ginamit ang pinag-aralan, pinarol ang puhunan, sipag, tiyaga, tiwala sa Diyos. Sabi mo, ang dami mong quotable quotes. Ayan. So, ang galing. Basta, lakasan ng loob, sipagan ng pagpo-post, 20 years old, negosyante, ngayon pa 30. 29 pa lang, ma'am. Pa 29 ka pa lang o 29 ka pa lang? 29 na po. 29 na, okay. So, ngayong 29 na siya, established business owner na siya. 9 years na. So, hindi na joke yun. Ibig sabihin, established na talaga yung Toti Shop. And that is all because of you. Pagsisikap mo eh. Siyempre, sa mga tao ding sumusuporta. Sumusuporta. Yes. Meron ka bang gustong pasalamatan? Siyempre, yung pamilya ko. Shout out Number mo na one. sila. Habang Tapos may... si husband, hi babe. Tapos yung anak ko po, Lia, hello, dito si mama. Ayan, sino Hello, pa? baby ko. Yung mga staff mo. Hi, si Kim. Ayan ka ba? Ayan. po. Siyempre sa ma'am, sa namin, sa landlord namin. Hi Lola. Ayun. So, marami rin talagang mga taong tutulong sa'yo para gumaan yung pagninegosyo. Surround your people. Choose your best people. Be surrounded with, the best. Paano ka nag-choose ng tao na mapagkakatiwalaan? Kasi ma'am, usually attitude. Sa attitude ko. More important ba sa'yo yung attitude kaysa skill? Yes, ma'am. Attitude. Talaga, important. Kasi minsan may magaling, kaso yun nga, balagbag ang attitude sagot. naman. Ay, nako. Makakainis yun. hindi, wala kang peace of mind. Kahit magaling, tapos yung... Mas boss pa kaysa sa'yo. Yun mo. Mahirap. Ako ma'am, mahina ang loob pag manggalit. Sa tao. Tapos naabuso, no? Tapos nararan ko yung, sa ibang tao ko nararan. Parang, hirap kasi ako mag-voice out na face to face. Okay. Kaya sabi ko, choose the right people. Yun po. Tama. Important din yan sa business. Ma'am? Peace of mind din. Peace of mind. Peace of mind comes from na people, syempre, yung pinagkakatiwalaan mo sa shop. Yung parang, alis ako, ilang araw. Tama. Wala akong kasi problema. May tiwala ka. Ayun So, po. Hi, Kim. Salamat. Ayun. Ayun po, yung staff ko. Ang galing naman ni Kim. Tuloy mo yung magandang ginagawa mo para kay mom mo. Ayan. Kasi lahat naman ng ginagawa natin kapag mabuti ang ginawa mo, good karma naman talaga babalik sa'yo, di ba? Yes. Ikaw, good deeds din yung ginagawa mo na hindi ka selfish sa shop mo. You also encourage other businesses, small businesses to share the space with you. So, good karma yan. Maganda yan. So, pagpatuloy mo lang yan. And I salute you for being a strong woman. Ayan. So, and you also help other businesses grow.
na kagaya mo, nag-upisa sa maliit, ngayon okay ka na. Tapos tumutulong ka sa iba. So, kahanga-hanga ka. Ayan. So, meron ka pa bang gustong pasalamatan or gustong i-message or i-promote na natin ang business mo? Sige. Yes, ma'am. Ano ba? Ang tawag sa kanila? Yung mga viewers natin. Sige. Sige po. Hi po. So, ano po, sa mga naghahanap ng on-trend and fashionable clothing for men, women, and kids, meron po kaming i-offer sa inyo mga damit. Usually, mga meron din kayo accessories, tapos mga anything na gusto nyo pong mahanap para parang may hinahanap kayong outfit na on budget, pero fashionable, pero at least maganda talaga. I guarantee, kasi nagpipili din kami ng tela, ng maganda. Yun po, visit nyo lang po yung shop namin, located sa Rizal Street, Barangay 17, Ilawod, Legazpi City. Harap lang po kami ng AMA. Nice. Tapos makikita nyo po yung purple na building na may Toti Shop, yun na po yun. Facebook affordable. page mo? Ang Facebook at Instagram page namin is Toti Shop. Toti Shop. Same lang po. And your number po? Number? For inquiries. Sa na lang ma'am, page. Kasi usually pag number, mahirap kasi pag nag-send sila ng photos, mas okay may photos na sinesend. So, sa Facebook page na lang. Instagram. Ayan. Okay. So, ang ganda ng mga napakinggan ko from you bilang isang batang-batang negosyante at tumutulong din sa iba. So, nakakatuwa and nakaka-inspire, and hopefully, we were able to inspire you through her story na magbukas na rin po ng inyong sariling negosyo. Dahil yan naman talaga ang layunin namin dito sa Ledipo office, ang mamotivate kayo na magbukas na rin ng mga businesses dito sa probinsya ng Albay. Of course, this program was brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, the Ledipo office, and the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Luduca Castillo. So maraming salamat po sa inyong panunood sa aming 37th episode of the Ledipo Business Hour. This has been your host, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay, with Ma'am Lizelle Magdasok, owner of Toti Shop. We hope to see you again on Wednesday, same time, 10 to 11 a.m. Thank you, Sir Richard Bobbins. Thank you to the staff of Albay PIO and to T na nag-invite sa ating guest. Maraming salamat. Thank you din po sa Have a wonderful day ahead. See you on Wednesday. Bye-bye po. Thank you. Thank you for watching. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.